Good morning! Hello! Good morning po sa ating lahat. This episode is particularly for teachers, mga ma'am at sir. Salute sa mga guro na masipag at passionate sa pagtanggap ng hamon bilang tagahubog sa kinabukasan ng ating mga kabataang Pilipino. Good morning po sa lahat. This is a story an information to all OFWs na teachers at the same time. Pwedeng they were teaching or they are currently teaching abroad or pwede namang hindi sila nagtuturo abroad, pero gusto nilang magturo when they go back to Philippines for good. So, ikanto ko yung personal experience ko as to how I ended with becoming a SPIMS beneficiary. SPIMS means sa Pinas, ikaw ang ma'am, sir. This is a project na spearheaded by the DOLE, Department of Labor and Employment, with the POEA, Overseas Employment Administration, and DepEd Central in Manila, and of course, Duterte administration during PRRD's time. Okay. So, ako, when I was in Dubai, I was an OFW for 10 years, and I was teaching in Dubai, United Arab Emirates. I was directly hired from the Philippines way back then in 2009 when I was still teaching in a university as a high school teacher in a private school here in Cagayan Valley. And from my experience as a teacher, 5 years private school here in the Philippines, na direct hire tayo sa UAE, and bilang direct hired na applicant, ang ginawa natin was, so tinawagan ako ng school there, the headmistress. Principal dito ang tawag doon is headmistress because it's a Catholic school. It's run by the nuns, mga madre. And so kailangan kong ilakad yung sarili ko as directly hired sa POEA sa Manila, but I had to go to an agency para maging legit lahat yung transactions at yung papers ko, kasi nga ang gagamitin kong visa pag alis ay kailangan working visa na. Hindi siya yung tourist visa, kasi usong-uso sa UAE yung gagamit ka muna ng tourist visa dito sa Pilipinas, then pagdating mo doon, i-convert nila kung meron kang employer doon. Pero sa akin hindi, nagpidos po tayo. So, nilakad ko, I was lucky na meron akong friend, actually distant relative din namin, na taga sa hometown ko, na nakontak ko, at sinamahan pa ako ng isa pang friend ko na at that time naglalakad din ng papers niya, papunta din siya ng Dubai. So, pareho kami. Sabay kami, pumunta kami. It took me a week to process my visa, and pinadala nila sa akin yung copy mula sa Dubai, scanned and everything. And in short, in 2009, nakarating tayo sa Dubai. So when I was there, I have this cousin na twice na siyang nag-abroad, Saudi naman siya. And graduate siya ng EDUC din kasi schoolmate ko din siya, college friend din at the same time yung cousin na to. And we were both in the school paper in college. At nasubaybayan ko rin kasi maya't-maya nag-chat kaming dalawa. Nakita ko yung mga post niya, mga later years towards the end of my career in Dubai. Nakapasok siya sa SPIMS, and then he was thanking in one of his posts, he was thanking DepEd Central, the government of PRRD, and then the POEA, the DOLE, yung mga OWA, yung mga ganun-ganun. Sabi ko,
ano kaya ibig sabihin ng SPIMS? So, out of curiosity, I messaged him and asked him, Insan, ano ito? Of course, congratulations, mga blah blah blah. And then, siya nga nagsabi na, Insan is a very big opportunity and great opportunity na para sa mga OFW na teachers to go back home para is a project of the government nga ng ni PRRD na pabalikin yung mga teachers na nasa abroad. Kasi yung mga ibang teachers na nasa abroad, syempre, mga DH, di ba? Buti tayo, we were blessed na nagturo tayo sa abroad. And siya naman, office work naman siya, administrative job in Saudi. Pero karamihan kasi sa mga OFWs na mga teachers dito sa Pilipinas, once nag-abroad sila, they end up being domestic helpers. So, sabi niya, insan malaking chance ito, malaking opportunity na makapasok tayo sa public schools sa Pilipinas through this project nga na SPIMS, sa Pinas, Ikaw ang Mamser. O di, I ask, paano ba yan? Good morning, Dash. Paano ba yung proseso? Ganyan-ganyan. So, finorward niya sa akin yung link. You go to the Facebook page. Then, i-click mo yung link. Then, study mo yung mga documents, mga requirements, etc. So, I did. Ito naman out of curiosity lang at first. So, I check the SPIMS sa Pinas, Ikaw ang Mamser. Meron po yan. Hanapin nyo lang po. Search sa Facebook page nila. Sa Pinas, Ikaw ang Mamser. Yun yung acronym na SPIMS. Then, I checked and nakita ko nga yung mga requirements. So, itong cousin ko na to at that time, kaka-hire niya lang sa Makati. But he's from here. Pero, sabi niya, si DepEd Central kasi ang mamimili ng mga schools na may opening na magagawan nila ng item. And take note, ang item ay galing po sa DepEd Central. Kasi I have this experience na nung na-hire na tayo, nakapasok na ako dito sa mega school in Cagayan Valley, sa Region 2. May isang co-teacher ako na makulit. Sabi niya sa akin talaga, galing ka pala ng SPIMS, kayo ang kalaban namin sa ranking. Kasi inaagawan nyo kami ng item. Nawindang ako. Kaya, talagang nakikipag-usap ako. Kasi meron yung GC. We have this, friend na, naging friend ko na din kasi nga, nagre-real estate selling, investing din siya. Na taga Mimaropa. Tapos, nag-create siya ng GC ng batch 38 ng SPIMS beneficiary. Yes po, marami pong SPIMS beneficiaries from all over the country. That's why, I'm so glad na inad nila ako dun sa GC ng batch 38. Buong Pilipinas po yan, dami namin dun. Tapos yung pinaka-team leader dun, yung isang teacher, experienced teacher siya actually. Like he's been teaching for 20 plus years. Ganun. Tapos, siya yung nagsasabi nga na, may experience din ba kayo? Nakaka-relate ba kayo na may mga teachers na nagsasabi sa atin once we go to that school, ibibigay yung appointment letter and then yung alam mo yon yung mga letters na ine-endorse ka na ng DO mo sa school na pupuntahan mo. Ang daming mga teachers, sabi niya na nandun, na nagtataka, paano to nakapasok? Kasi pahirapan nga ng ranking, 'di ba, sa public schools. Alam niyo naman yung sistema sa Pilipinas. So tayo, blessed tayo ng mga SPIMS beneficiaries na diretso tayo. Walang hassle sa pagpasok sa school. So all you have to do is comply with the requirements and again, take note sa mga mga nagbabalak pong mag-join or mag-apply through SPIMS, kailangan po legit ang documents. Kasi chine-check po yan, vine-verify yan. Siyempre, mga agencies na ng government ang nache-check niyan. We have the DOLE, we have the OWA, we have the POEA, ganon. Lahat yan, chine-check nila. Mabusisi din ang pinagdadaanan ng SPIMS beneficiary. Hindi porke beneficiary ka, eto na, parang on a silver platter, eto naman, magpunta ka na sa school. Hindi po ganon. Dumadaan po tayo sa mabusising proseso and it takes a year or more than a year para po maproseso yung requirements. That's why I suggest and I highly recommend those teachers who are abroad right now, who have plans of going back home and go back to teaching here in the Philippines through SPIMS na program. Diyan pa lang po sa abroad, mag-apply na po kayo. Just go to the Facebook page, may link po doon, mag-register na po kayo, and mag-fill up na po kayo ng form. Then, i-attach nyo lang po. Meron naman yung email address doon where you can send all your requirements. That's what I did. Sinend lang yung cousin ko sa akin yung kung kanino ko ipapasa. Tapos, nag-try na ako agad. Then, i-upload mo. Siguro, blessing in disguise na din na I applied during the pandemic
dahil lahat ng proseso puro emails lang, online lang, walang masyadong hassle. Pero sabi nung mga nasa GC namin, doon sa batch 38, meron daw yung mga applicants na nag-apply before yung pre-pandemic ba, before the pandemic. And personal sila na pinapatawag sa division office where yung locality nila, sa location nila. Then may interview, tapos yung iba pinag on the spot demo pa. Yun kasi nakalagay dun sa letter mo, yung unang 'di ba pag-register mo, nag-upload ka ng mga CV mo, the curriculum vitae, then your passport, of course, is very important to prove that you're an OFW. Yung COEC mo, meaning yung Certificate of Employment, tapos yung contract mo sa abroad, legit, dapat original lahat po yun. At duly stamped, duly annotated kung ano man yung dapat na nakalagay sa amin. Tapos syempre, pag nag-abroad ka kasi at ginagamit mo yung profession mo, nagre-red ribbon ka kasi. So pati yung mga transcript ko noon talaga naka-red ribbon sila, diploma, etc. So school records mo, where you graduated, nung bachelor's degree mo, kung edu ka talaga. If not, kung earning units ka naman, yung transcript mo din doon na related dun sa pagtuturo. Then, teaching experience, siyempre, i-check nila yon. Kasi, I have this, in-law, sister-in-law, sister-in-law na naunang nag-apply kasi ako nga nagsasuggest na eto mag-apply ka ganito ganyan, but I did not do it immediately kasi because when we came home for good, ang attention ko is into magtatayo ng business, hindi na ako magtuturo ulit. But then again, I changed my mind and then here I am, 'di ba? I am teaching. So, I'm back to teaching. So, ang nangyari, yung hipag ko muna ang nauna. Yung sinend sa akin nung pinsan ko, sinend ko din dun sa hipag ko. Then, yung hipag ko muna ang naunang nag-apply. So, it took her a year para makapasok. At nung nakapasok nga siya, ganun din sa akin, may ma-receive kang letter na acknowledgement that yung na-receive na nila yung application mo, tapos merong na HR ng DepEd Central na sabi niya sa iyo ito yung proseso, may step 1, step 2 ganon. So step 1 na-receive nila yung mga papeles mo, step 2 i-scrutinize nila yon. So it will undergo scrutiny, check nila yung verification noon kung totoo, legit ba yung mga pinasa mong requirements. So, if you pass yung mga requirements and everything, okay naman sa kanila, na legit check nila yon, then that's the time na mag-aantay ka ng endorsement letter. So, email lang din yon, duly signed by them, by the HR ng DepEd Central, and you have to bring it to your division office where you are assigned. At ito yung nakakatuwang nangyari sa akin. Cagayan Valley is, Region 2, per se, is very big, no? And then, dito sa aming probinsya itself, merong dalawang division office. Division Office of Cagayan and Division Office ng Tuguegarao. So, yung DepEd Central, ang sabi lang sa akin, you go to your division office. So, ako, wala naman akong kakilala at that time. Siyempre, matagal tayo abroad. So, yung mga connections and kakilala and friends natin, hindi ko pa ma-refresh. Hindi pa bumabalik sa, sa utak ko. So, dumiretso ako ng Division Office Cagayan kasi I thought, yun ang division office, iisa lang. Kasi ang maalala ko nga, nung nandito pa ako sa Pilipinas before I went abroad, ang alam ko nga na division office, ito malapit sa school namin. So, nagpunta ako dyan, sabi ng mga gwardiya doon, sarado naman, matagal na, nandun na po sa regional offices. Kasi pinagsama-sama na lahat sa Carig. That's where our regional offices are located. So, I went there, I asked a tricycle driver, and then he said, tinuro niya Division Office Cagayan. So, I went to Division Office Cagayan, may HR naman doon. At may mga kasabay din akong spins, beneficiary. So, naging confident ako na, I found the right place. I'm in the right place. So, nakausap ko yung doon, yung HR. Tinanggap naman nila, in-interview pa ako. Tapos, tinatakan pa nila ng receive. Good morning, sir. Nakasign na po ako. Tapos, nag-relieve ako ng isa doon. Then, pinaalis na ako. Yes po. Andun na po si Ma'am Janet. Then, what happened was, na-interview na ako, then binigay ko na yung papers ko, and then sabi nung HR doon, mag-keep ka ma'am ng receive copy, buti na lang nag-keep ako ng receive copy ko at hindi ko binigay ang originals. So I made 3 copies, 1 for them, 1 for me, na original, and then 1 na received copy na pinapirma ko sa kanila. So okay na, na-stamp na yun ng receive. Sabi niya, mag-antay ka na lang ma'am, i-add ka namin sa GC. So in-add ako sa Division Office Cagayan, GC. So nag-aantay naman ako. Then, after some time, nag-email ako dun sa DepEd Central to follow up. Ang sagot ng DepEd Central, hindi daw nila na-receive. Sa Division Office
dito sa Cagayan Valley, yung aking application. Kaya tinatanong niya kung kailan ako nag-submit. O di, in-scan ko pa yung receive copy, ganun. Sinend ko ulit. Tapos nakita niya yung seal na naka-stamp, Division Office Cagayan. Sabi niya sa akin, Ma'am, mali po. Doon po kayo sa Division Office Tuguegarao. Kasi yung binigay sa akin na schools na pagpipilian ko, yes po, sa mga ma'am at sir na nag-a-apply, DepEd Central po ang mamimili ng school na gagawan nila ng item. Magkikreate sila ng item for us. So, 3 schools yung pinapili ako. One is Katagaman High School and the other one is Carig Integrated School and the Cagayan National High School. And nung una yung integrated school hindi nagsisink in sa akin kasi I was thinking, dumadaan kami dun eh. Sabi ko, elementary yan eh. High school teacher ako. Ano gagawin ko dyan? Yun pala, during the time of PRRD nga, na-create ang mga integrated schools kasi it was, the aim was to hold yung mga locals from that certain barangay kasi sobrang laki. For example, malaki ang population ng barangay na to. So, Carig, for instance. Malaki ang population ng Carig. So, ang ginawa nila, itong Carig Elementary School, ni-level up nila into integrated school. Ibig sabihin, may extension na siya. Hindi na lang siya elementary, magiging high school na din siya at the same time. So, elementary and high school. So, yun na yun. Kasi K-12 program. Mula kinder na hanggang grade 12 na, o-offer na nila para those people from that barangay will no longer go to other schools na medyo malayo-layo sa kanila, yung biyahe pa nila everyday. Alam mo na, yung safety din ng mga bata and yung time din nila ma-waste nila para lang pumunta-punta kung saan-saan. 'Di ba? So, yun. So, Carig Integrated School. So, again, I was thinking, still, maliit pa rin yung population kasi I was asking them, nag-interview ako sa mga nandoon na nakita ko at that time. Sabi nila, maliit lang talaga ang population. Parang, ewan ko, what's with me? Kasi nag-practicum din kasi ako dito sa mega school nga na to na kung saan ako nakapasok. So, at least alam ko na, may background ako about the school. So, I said, I still want to be there kasi it's the biggest school in Cagayan Valley. So, yun, pinapili ako sa 3 schools. Sabi, mag-report ka muna sa division office ng Tuguegarao, not Cagayan, and ipasa mo ulit yung same requirements na pinasa mo sa division of Cagayan, or i-pull out mo yung nandun at ilipat mo sa kabila. Ayan. So, pagka within Tuguegarao City pala, yung division of Tuguegarao lang pala ang maghahandle ng mga applicants. Tapos, yung Cagayan, lahat na nang nasa outside Tuguegarao. Ayan. So, yun nga, si hipag ko, siya ang nauna, and she ended up doon sa Cagayan, sa ibang lugar, nearby town, pero doon sa medyo malayo. Kasi ang katwiran naman doon ng DepEd Central is ibe-base nila yung application mo doon pa din sa teaching experience mo, which is syempre sa atin 5 years tayo na nagturo sa private school sa Pilipinas, then nung nag-Dubai tayo 10 years tayo nagturo sa Dubai. And before ako nagturo sa Dubai at saka sa private school, nakapasok na actually ako, nakiranking na ako sa isang school dito sa Cagayan at nag-substitute na ako ng ilang buwan. So kasama na yun kasi may service record kasi yun. Pinasa ko din yun na attachment. So it's an advantage pa din for teachers na mag-a-apply through SPINS na meron ka talagang teaching experience. Katulad nga ni pinsan ko din, dahil mostly administrative jobs yung kanyang napasukan abroad, inoferan siya ng DepEd Central ng school dito sa Cagayan na sobrang layo, tapos school sa Makati. So, kaya ngayon, nasa Makati siya. Kasi mas pinili niyang mag-stay doon kesa naman itapon siya sa sobrang layong lugar dito sa Cagayan. So, yun. And again, I had to wait for 1 year for them to process my application. Nag-antay talaga tayo. Sakto pandemic naman noon, talaga namang walang ganap sa buong mundo. So, nag-antay lang tayo patiently. But, ang experience ng ibang teachers naman na nakapasok through SPIMS, it took them more than 1 year. Yung iba 2 years, yung iba 3 years, depende po. Kasi i-create kasi si DepEd Central ng item So, depende din siguro sa movement dun sa schools kung saan located yung mga prospect ng DepEd na
pagpapasukan sa inyo. Ganon po yun. So, ang mahalaga po, once you applied and once you are acknowledged as an applicant of these PIMS, at least may chance ka na po to be hired when you get back home to Philippines for good and as a teacher. At ang entry level po natin, gaano man kataas ang ranggo natin abroad. Kunwari, nasa school ka talaga abroad. Ako din, nagturo ako abroad and then doon, kung i-consider ko yung mga experiences doon, aside from 10 years ka doon, I was the year group coordinator sa primary. Kasi ang international school, British curriculum, if I may say, tatlong levels yan. Isa is primary, that's grade 1 to grade 4. Wala kaming kinder. Ibang schools yung mga maliliit. Sariling mga kindergarten schools doon sa Dubai. So, first is the primary school, that's grade 1 to grade 4. We have the middle school, that's grade 5, 6, 7, 8, middle school. And the senior high school. Ang senior high school doon is from grade 9, 10, 11, and 12. Pag actually grade 11 and 12, ang tawag na namin doon is A-levels. And 10 and below is O-levels. Kasi may mga bata doon na tinatapos lang nila hanggang O-levels, hanggang grade 10. And then, ang 11 and 12, nag-aaral sila sa ibang mga schools kasi very specific yung school where I was teaching sa A-levels. Pag sinabing A-level, senior high dito sa atin, grade 11 and 12, magli-lead yun sa board exams. Yes po, may board exams po sa Dubai. GCSE ang tawag nila doon sa international yon na examination. And since British curriculum po kami, ang nagbibigay pa po ng board exam sa school namin ay London talaga. Nanggagaling po talaga ng UK, babiyahe yung mga proctors, yung mga magpapa-exam, ibabiyahe nila ang mga test papers from London. Yes po, dadalhin nila sa school namin, sila po ang magpapa-exam. That's why, very critical, pag nag-teach ka ng 11 and 12 doon, kailangan seryoso kang magturo kasi dapat aligned lahat yung tinuturo mo, curriculum, everything, syllabus, everything, naka-align po siya sa ending, which is the board exam. Kaya napakahirap pong magturo doon sa school na pinanggalingan natin. Kaya, nung una, nag-try din ako, yung first year ko, binigyan ako ng 11. Bible teacher, kasi yun yung religion. Pag religion teachers po doon, nakahati sa tatlo. Isang Bible teachers for Catholic students, Christian students. Then, we have the Islamic studies for Arabs, for Muslim students. Syempre, nasa Arab country yun. So, kailangan ng Islamic studies. But, again, yung Islamic studies, may board exam din sila at galing din ng UK yon. Then, we have the mix. Pag mix na po, yun na po yung citizenship na subject. Ibig sabihin, a mix of the Hindus, mga Buddhist, lahat na ng mga ibang mga religions na nag-mix-mix. Good morning po. Boss Ara. Ay, sa kabila po, sir. Thank you! There's some consent here. Thank you, sir. So, lahat ng tatlong areas na yon may board exams. And lahat na ng mga core subjects, like English, Math, Science, mga ganun, may major na kasi. Just like us, kaya medyo nanibago, hindi lang medyo, nanibago ako dito sa Pilipinas. Nung pag-uwi ko, inaaral ko yung grade, yung 11 and 12 natin, iba po siya sa abroad. Kasi dito may mga, parang skills oriented, parang ganun, na more on vocational, chorva, na hindi ko magets. Kasi doon po, pag naka-graduate ka ng grade 11, 12 doon, you get a diploma, then you undergo these board exams. Pag naipasa mo po yung board exams, wala, you can work, you can find a job. Talagang credited yon. At hindi po siya vocational job, hindi po siya technical job, mga ganun, skilled, hindi po. Professional po talaga siya. Kaya, sa abroad nga, pag natapos mo ang 12 doon, qualifier ka na for any professional na trabaho. Unless gusto mo na naman ng ibang field. For example, ang na-major mo doon sa is, yun nga, religion. Pwede kang mag-take ng ibang college degree na. Pero sa kanila, ang degree na lang will be like minimum of 2 years, 1 year, 6 months, mga ganun na. Mga engineering, mga whatever na mga kurso. Kaya yun ang kagandahan doon. Kaya marami kang makikita abroad na mga ibang lahi na ang babata nila pero doktor sila, ang babata nila pero engineer sila, mga ganon. Dahil po, sobrang higpit nila
sa A levels nila, yung 11 and 12. Very critical yon. At marami talagang hindi nakakapasa. At once hindi ka nakapasa, you have to go back. Pabalik-balik ka na lang. Doon sila nagtatagal, yung mga hindi nakakapasa. Kaya yung mga ibang kabayan, mga Filipino na students doon, pagdating na nila ng grade 10, uuwi na lang sila sa Pilipinas. Kasi di hamak na mas madali ang educational system sa Pilipinas na grade 11 and 12. Hindi ka dadaan sa board exams or whatever. Ang advantage naman, kung nasa abroad ka, kasi some of my students, talagang pinursu nila ang Dubai. Doon sila nag-aral talaga. Hanggang ngayon, may mga nag-11 and 12 doon. Sinasabi nga nila, pag nakaka-chat ko, Miss, mas okay pa din dito kasi we can find a job right after grade 12. Yun naman ang advantage doon. Younger sila na makakahanap, magkakaroon ng opportunity to work. Yan. So, eto na nga. So, ang nangyari, for the last time, di ba, may acknowledgement ka na, may letter of endorsement ka na, hindi ka muna magre-report sa principal mo kasi aantayin mo muna yung final na letter ng DepEd Central sa'yo na naka-address sa principal na, to the principal, this so-and-so school, ganito, ganyan, na ine-endorse na talaga ikaw na papasok na doon. Tapos may nakalagay na doon na item, mga ganon, may mga number na. So, yon, new item po siya ha, I repeat, new item, hindi po tayo nangunguha, nakikipag-agawan ng item sa mga nakikiranking on a regular ranking basis na applicants dito sa Pilipinas. Iba po ang item ng mga SPIMS beneficiaries, walang bearing yung item na nag-o-open sa school na yon. Like this school na pinasukan ko, hindi po galing dito sa school yung item. Wala akong kinalaman dun sa mga nakiranking that year nung pumasok tayo. So, ako, yung item ko, nanggaling po yan sa DepEd Central and it's a new item. I don't have a copy of the appointment. Papakita ko sana. Kasi may mga nakasabay ako noon na teachers dito, na nakiranking dito. At nung pumunta kami ng division office para kunin yung aming appointment, nabasa ko doon, yun, sila, merong item. Tapos yung previous na may-ari ng item, nandun yung pangalan. Item off, tapos ganon. Sa amin, item off, naka parenthesis, new item ang nakalagay. Very, very clear. Ayan. So, new item tayo. Then, nung na-create na ng DepEd, aantayin nila syempre yung mga protocols, like kung kanino man manggaling na mga office, yung approval. Kasi kailangan din nilang idaan sa DBM para sa pasahod. Yes. At ililink nila yan. Ililink ng DepEd Central with POEA, DOLE, OWA, mga ganyan na agencies. Then, ililink nila with DBM. Kasi, I remember, nag-fill out ako ng form noon sa DBM. Para yung payroll system mo, ganon, malilink nila yung sahod. Ganyan. So, ayan na. Ang ending na yan, after 1 year, kunwari, I applied in 2019 ng I don't know, April, May, something like that, or July, something like that, when I submitted all my credentials. Finally, natapos ko yung proseso niya, the entire thing, next year niya, 2020, nag-apply ako ng 2020, kasi 2021 pala ako na-in. Oo nga pala, last year lang nga pala ako, ang kulit ko. So, last year ng July, yun na yung mga final steps ko. So, nagpunta na ako personally, tinawag na tayo sa Division Office sa Tuguegarao, and ang pinagdaanan ko lang is interview. One-on-one interview with the HR ng Division Office Tuguegarao. So, interview niya ako while she was checking my credentials. And she was asking me questions like, Mami, nakalagay na experience mo dito is nanggaling po kayo sa Dubai, sa isang school. Tell something about the school and your experience there. And then, chorba-chorba ako, chika-chika bells lang, ganon. Tapos, ano pong subject na tinuro nyo? Kasi nakalagay po dito sa passport ninyo ay foreign language teacher kasi nakalagay sa visa ko na naka-stamp na nakalagay. Kasi nung hinar ako, yun po kasi yung bachelor's degree ko. I'm an English major, but naka-attach kasi doon yung credentials ko ng masteral ko na units ko, which is REL-ED, Religious Education. So, syempre, Catholic school din yung pinuntahan ko sa Dubai. Si sister doon, si madre na headmistress/principal, siya ang nag-decide na, good morning, ma'am. Good morning, Beth. Na magturo ako ng Bible, hindi English. Although, qualified naman ang Filipino teachers to teach English in Dubai. Kasi syempre, alam mo naman ang English ng mga Pinoy, di ba? Not all, pero in general, pag English teacher ka,
carry naman makipagsabayan sa mga English teachers na ibang lahi abroad, 'di ba? Okay naman 'yon. So, hindi tayo nagturo ng English. Nagturo tayo ng Bible or religious studies. Okay. So, yun na, in-interview lang tayo. Then, after the interview, wala naman demo, hindi ako nag-demo. Mabuti na lang, charis. Hindi, okay lang naman, carry lang naman pag nag-demo. Then, yun na, dalhin mo na. Pag okay na, na-check na, na-sign na niya, dalhin mo na yung iyong appointment na at letter, na endorsement letter from the Division Office Tuguegarao to the school na naka-assign ka. So, yun na, pumasok na ako dito. And, nakita ko dun sa GC na may dalawa akong kasabay na SPIMS beneficiaries. One is in AP and one is with us sa department. So, naka-chika bells ko din sila prior to going sa school na nga para dalhin yung ano. At ang usapan, sabi sabay-sabay tayo, ganon. Pero dahil COVID that time, yung isa dun na COVID. At yung isa sa AP, yun ang nakasabay ko. Nag-meet kami sa principal's office, and then the principal welcomed us. Then, yung kapatid ng cousin ko, nandun din pala. English teacher din pala sa school na to. At na-meet ko siya. At sakto siya rin ang humarap sa amin kasi nasa principal's office siya at that time, helping dun sa office work doon. And siya yung nag-orient sa amin na welcome, ganito, ganyan. May mga ibang SPIMS beneficiaries din po. Tapos dito po ay ganun, ganyan. At doon ko lang nalaman na ang VALED pala or religious education sa ibang bansa or dito sa mga private schools na English ay dito pala sa DepEd, Tagalog. At ito na yung ESP, Edukasyon sa Pagpapakatao. Nung tinanong ako ng principal, saan mo gustong department? English, pwede ka kasi nakita ko yung bachelor's degree mo, charba. O tapos, pwede ka rin sa kasi may experience ko sa RELED, VALED/ESP o ESP. Hindi ako makapili. Nagkataon na nandun yung head teacher that time ng English at sabi niya, kailangan ko ng English teacher, kunin ko siya sa English. Tapos, at the same time, sabi din ni principal at that time, ay sinabi din sa akin yung head teacher ng ESP, they also need one. In other words, dalawang areas, dalawang subjects ang tinuro natin. Again, sa GC ng mga SPIMS teachers, SPIMS beneficiaries, may mga nagsha-share doon na experiences like, iba yung major nila, iba yung experience nila, pero nung nabigyan sila ng item sa school na to, discretion na kasi yon ng principal kung saang department ka ibabato. Yes, may choice tayo as SPIMS beneficiary to choose which school kung nabigyan ka ng options. Kasi yung ibang SPIMS beneficiary, walang option. Yung hipag ko, walang option. Isang school lang yung binigay doon sa malayo. It's either you take it or ayaw mo diwag, parang ganon. Take it or leave it. No choice siya kasi she needed the job. So she accepted it. Si cousin ko naman, nung na-in siya, dalawa ang choices niya. Isang Makati at isang malayo dito sa Cagayan. So he chose Makati. So nung ako naman, blessed naman na tatlo, Tuguegarao lahat. So ako naman ang napili ko, yung pinakamalaking school. So high hopes, di ba? High hopes na. Ito yung mega school, so maganda dito, ganarn. Ayan. Tapos ngayon, nyari. Hindi, joke lang. Maganda siya. Okay. So, yun po. Since na-in na ako, then yun, pinakilala na ako sa department head, and now I'm working. It's my second year here in this school. That's why I am encouraging all the teachers na OFWs, yung mga nag-work abroad, pwede pong related sa teaching yung work ninyo or hindi naman, but still, you can avail of that program ng government. Kasi ang haka-haka, sabi-sabi lang rumors lang naman, hindi pa naman siya proven na na chika bells. Wala pa namang binababa ang gobyerno ni PBBM about it. Pero ang sabi-sabi, malapit na daw mag-close ang SPIMS na program ng government kasi program po yun ni PRRD during his time. At nahihirapan na rin silang mag-create ng items kasi ang dami-dami na rin pong mga graduates ng EDUC at nakakapasa sa licensure exam sa Pilipinas na sila din mismo yung kailangan ipasok, hindi lang puro OFWs, 'di ba? So while there is a chance for you to go back home to Philippines and work again as a teacher with the Department of Education, grab this opportunity, be a SPIMS beneficiary. I'm promoting it because I'm already here and I know that totoo po siya, legit po siya. Yun po. So, sa lahat ng applicants na nakawatch ng videos natin, sa mga ma'am sir, mga nagtuturo, mga guro na ginagawa ang kailang tungkulin, saludo kami sa inyo. At
sa lahat ng mga aplikante na guro na nasa abroad, na nag-work hard for the family, there's no place like home. Mas maganda pa rin pong umuwi tayo sa mga pamilya natin, lalo na kung may mga anak pa tayong maliliit. Kung guro po tayo na nasa abroad po tayo, apply na po tayo sa SPIMS. Sa Pinas, ikaw ang Ma'am Sir. I-DM nyo po ako, direct message me, I can send you the link. Meron po silang Facebook page, and meron po sila sa website. Then, nandun po lahat yung mga requirements and everything at yung step-by-step guide on how to be a SPIMS beneficiary. So, sa Pinas, ikaw ang Ma'am Sir. Yun pong ibig sabihin ng SPIMS. And I'm a proud beneficiary of it. Yun lang po. So, have a advance happy weekend. God bless everyone. Bye!